marami ditong hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na rin kayo sa Don Mar TV ha, para updated kayo lagi. At sa mga cellphones ninyo ha, ma-notify yan pag meron tayong breaking news na kagaya nito, okay? So mag-subscribe na po. Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. Subscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Kasi po, hindi na po makapag-antay ang taong bayan. Okay? Hindi na po makapag-antay dahil gusto na po nila na si Vice President Inday Sara Duterte po ang gusto nilang maging presidente. Oy, Mike the Travelers, maraming salamat po sa 4.49 Australian dollars. Ayan, lumiliwanag na naman ang aking chat box. Maraming salamat po, Mike the Travelers. Thank you. So, ang Malacanang at itong si Tambaluslos, nagpanic na sila. Kaya nga siguro, yung utos nila, contempt nila yung mga Office of the Vice President. Panic na sila Nagpapanik dahil ang gusto ng taong bayan, si Vice President Inday Sara Duterte. At hindi umubra ang kanilang paninira dito sa mga Duterte. Kaya sila nagpapanik ngayon Ano kaya ang game plan na naman nila? Okay? Pag-usapan natin yan. Pasok. Okay? Ito yung balita na si VP Sara po sumagot na patungkol dito. Play. Nangunguna po si Vice President Sara Duterte sa napupusuan ng mga Pilipino para sa pagkapangulo sa 2028 elections. Ayon po yan sa survey ng WR Numero. Survey po ito. Okay? Na sino yung napupusuan ng taong bayan. So, syempre, hindi naman siguro magsisinungaling ang taong bayan, ang nakikita lang nila na tunay na nagserbisyo si Vice President Inday Sara Duterte. Di syempre, si VP Sara ang pipiliin ng taong bayan. Di ba? So, kayong mga taga-Malacanang, administration, itong mga buhaya na sa Kongreso, kung masasaktan kayo dito sa survey, wala na kayong magagawa dyan dahil hindi nyo naman makokontrol ang taong bayan. Kahit anong mga propaganda at paninira niyo dyan sa hearing nyo dyan, nagagalit na ang taong bayan sa mga ginagawa ninyo. So I will advise to you, huminto na kayo. Sa totoo lang, mas mabuti siguro kung huminto kayo. Walang nasayang na pera kung sa laging hearing, kundi gumawa kayo ng batas para sa mga mahihirap nating kababayan, di ba? Pero sapat kaya ito para makumbinsi ang Vice Presidente na tumakbo? Yan ang alamin natin kung ano ang plano ni Vice President Inday Sara patungkol po dito. Sagot ni Vice President Duterte sa report ni Jason Rubrico. Si Vice President Sara Duterte ang most preferred candidate ng mga Pilipino sa 2028 presidential elections ayon sa public opinion research firm na WR Numero. Batay sa resulta ng September 2024 survey ng WR Numero, lumalabas na 24% ng mga Pilipino ang nagsasabing iboboto nila si Vice President Duterte bilang Pangulo ng bansa. Sa kabila ng pangunguna ng bise sa nasabing survey, wala pa sa kanyang isip aniya ang halalan sa 2028. Pero paano yan, VP Sara? Ikaw yung gusto ng taong bayan. Ayaw na po namin ng mga bangag na leader. Sorry. Ayaw na po namin ng mga laging nangako ng mga leader, pangako ng pangako, hindi naman tinutupad. Ayaw na namin yan, VP Sara. So, ikaw yung gusto ng taong bayan dahil nakikita namin yung sakripisyo po ninyo sa... Imagine that one, maliit po ang budget ng Office of the Vice President, pero ramdam po ang puso ng taong bayan na ikaw po ay tumutulong. Okay? Pero, yung flood control projects, hindi namin random. Hindi namin nararamdaman yung bigas na 20 pesos per kilo. Ano ba yan? Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election dahil napakarami. So in fairness naman kay VP Sara, hindi pa niya iniisip ang 2028 election kasi busy nga siya sa pagtatrabaho. So
okay lang. Di ba? nangyayari araw-araw. Hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year. So, abangan natin yan. Sabi ni VP Sara, the perfect time to announce na siya po ay tatakbong presidente is sa December of 2026. So ano ngayon? 2024 ngayon. So dadaan pa ang 2025, tapos 2026, malapit na. Okay? At least mga 1 year na lang siguro kasi it's already November, tapos December. At least 1 year from now, mag-a-announce si VP Sara. VP Sara, kung nanonood ka man dito sa Donmar TV at alam mo VP Sara na dito sa channel natin, marami po ditong sumuporta sa inyo. At siguro naman, lahat dito sa Donmar TV na mga audience ko, ikaw yung gusto na maging Vice President ng Pilipinas. Kasi po, dati na yan, nakaraan, sa simula pa yan ng tatay mo, nakikita po namin ang inyong tunay na serbisyo sa taong bayan. So, alam ko na hindi madali maging presidente ng Pilipinas. Sabi pa nga ng kanyang tatay, wala kang makukuha dyan sa pagiging presidente. Diba? Hirap lang. Pero alam ko, naging totoo lang si former President Duterte. Kasi ano bang nakuha ni former President Duterte? Ayan, ang nakuha niya, binibira na siya ngayon ng kanyang kalaban. Diba? Yan ang nakuha ni former President Duterte. For doing a great job, for sacrificing sa mga inosente nating kababayan dito sa war on drugs, ang napapala po ni former President Duterte, itong mga kalaban na mga gahaman sa kapangyarihan. Di ba? So, diyan mo talaga makikita na ang mga Duterte po ay nagsakripisyo sa bayan na ito. Alam nilang gigipitin sila ng mga kalaban nila, but still, they are doing what is right for the Filipino people. Palakpakan. Di ba? Ginagawa lang nila. Nanay, tita, hello po, gandang hapon, Sir Don. Ginagawa lang nila ang lahat-lahat para sa taong bayan. Pero sino ang nadidihado? Sila pa yung mga nadidihado. Di ba? So, kaya nga, VP Sara, ang magbibigay sa inyo ng motivation na tumakbo is tayong taong bayan. Let's encourage VP Sara na nandito po ang taong bayan sa inyo. Nakasuporta lang po. Okay? Before filing ng candidacy. Pero tiniyak ni Vice President Duterte na sa panahon na siya ay magdedesisyon kung tatakbo siya o hindi sa Marie Lagrosa, Donmar TV, sana linisin ni VP Sara ang Manila Airport na nagbugkad ng baga. Ayan, ano yan? Talagang lilinisin. Alam natin kung gaano ka-stricto si former President Duterte dati nang siya ay presidente. Mas grabe pa raw itong si VP Sara. Watch out lang kayo. Pangulo ay isasama niya ang taong bayan. Ma'am Lee Chen, hello po. Sa kanyang Charmaine Labitad, mayong hapon Sir Donmar. Ayan. Papasya. Appeal sila sa ako ang siguro buhat sa desisyon sa umaabot na mga panahon. Sigurado ko doon ay konsultasyon nga mahitabo, especially sa mga parallel groups, mga ordinary citizens nga nag-aauhag yun nga mudagan ko pagka presidente. Alam mo, Vice President, no? Mahal ka ng taong bayan. Kahit hindi mo yan sabihin, VP Sara, sa simulat sa pool, kahit nga yung tandem ninyo ni Bongbong Marcos, ikaw ang gusto ng taong bayan. Ayaw namin si Bongbong Marcos at that time, pero wala kaming magawa kasi tandem kayo eh. Ikaw yung busy. Pero gusto ko, nung time na yon, nag-promise ka kasi na ayaw mong tumakbong presidente. Tinupad mo lang, di ba? So, sinusuyo-suyo ka pa ng Amy Marcos na yan, di ba? Pumunta pa sila doon.
Na sinusuyo-suyo pa siya pagkatapos mong tinulungan sila, di ba? Alam natin anong ginawa nila. So, Donmar, live ka ba or record na lang? Hindi po ito live. Ernesto Camacho, hindi po ito live. Hindi ito live. Ano lang to? Guni-guni mo lang yan. Guni-guni mo lang. Illusion mo lang. Hindi ito live si Donmar TV. Ernesto Camacho, live tayo. Ikaw naman. Alam mo namang nagsalita ako ngayon. Ernesto Camacho, oy. Sige. BP Sara. Balik. Nanay Tita, hello po. Alam mo, BP Sara, sana ikaw yung tumakbo ng presidente at that time, tapos si Bongbong Marcos na lang yung vice presidente. Di ba? So, alam namin, VP Sara, na you will win this coming 2028, no? Na kung nangangailangan ka po ng anong tawag dito? Ng inspiration para ikaw ay tumakbo. Ito, panoorin mo ito, BP Sara. Mga audience ko dito sa Donmar TV, gusto nyo ba na tumakbong presidente si VP Sara sa 2028 at Vice President si Duterte? Sige nga, i-comment nyo. VP Sara, tingnan nyo kung nanonood ka ngayon. Tingnan nyo ngayon, VP Sara, ang sagot ng taong bayan. Gusto nyo ba VP Sara for President at Tatay Digong as Vice President? Sige nga. Maghintay ako kasi baka panoorin ito ni VP Sara ba, 'di ba? At least nakapaglabas tayo. Sabi ni Jonavi Bugabong, gusto. 100%. Nanay Tita, yes. Yes na yes, VP Sara, PRRD. Ayan, Clarita Solivero, yes po. Gusto kayong tumakbo, VP Sara. Tingnan nyo, ang dami. Yes na yes po. Ayan, yes. Yes na yes. The Ghost. Ayan, Luz, yes po. Yes, VP Sara. Ayan, ang dami na. Big yes to VP Sara. Gusto namin si VP Sara. Ayan, yes. Duterte forever. Ayan, VP Sara, tingnan nyo yan. Ayan. Tingnan nyo yan, VP Sara. Ang dami nang nagko-comment. Yes to VP Sara sa 2028. Gustong gusto ko. Ayan. Yes po. Yes na yes. Sabi ni Nor Cabrera Mendoza. Tatay Digong, VP Soriano. Ayan. Ang dami na. Diane Jean Gadon. Yes na yes po. Ayan tingnan nyo, VP Sara. Mahal ka ng taong bayan. Ayan nagsulputan na itong mga chat. Ayan. Elvira Paraiso, yes. Orange Vlog, yes. Quincy May, yes. 100%. Gusto po kayo ng taong bayan, VP Sara. Okay? So kung gusto mo ng inspiration, manood ka lang ng Donmar TV, VP Sara. Ayan, ang dami nang nagchat-chat. Josie Cortez, yes po. Ayan, lahat, VP Sara. Gusto ka ng taong bayan. Apilo na po sila pag mugna sa akong desisyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Maganda itong sinabi ni VP Sara, ha? Sabi niya, kasali po tayong taong bayan ang pagdidesisyon kung tatakbo ba siya o hindi. Okay? So, sa mga post ninyo sa Facebook o kung ano-ano man, Twitter o sa Instagram, sabihin nyo sa inyong mga post, VP Sara for 2028. Okay? Para makita naman ni VP Sara. Hashtag Donmar TV. At least, galing ng Donmar TV ang mga audience na nagsasabi. Sabihin nyo dito, sa post nyo sa Facebook at sa Instagram, VP Sara for President 2028, hashtag Donmar TV. Okay? Gawin nyo yan para magugustuhan ng ating Vice Presidente. Okay? Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa nangyayari ngayon sa ating lipunan. Okay? See you in my next video. Have a great day, have a great night, and God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye sa inyong lahat. God must be dead, God must be dead. You must be dead, I'm gone. God must be dead, God must be dead. Must be dead. Si Donmar, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi.
gabi, politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay, laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada, bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may halaga. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan, tapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan nakalaan. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV, para sa bayan talaga. Don Mar TV, ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV, tayo magkakain.